Well, mga kapopong ipinapakita ng mga ulat mula sa mga analysts at international observers kung paano ang patuloy na pag-usbong ng unmanned aerial systems ng Iran ay nakakakuha ng matinding pansin mula sa mga policymaker ng United States at mga leader sa China. Ang pag-usbong ng mga sistemang tulad ng Shahed series ay nagbigay ng bagong direksyon sa mga usaping pansiguridad na nag-aalok ng mahahalagang aral hindi lamang sa military planners kundi pati na rin sa global technology competition. Ayon sa mga insight na inilathala ng Carnegie Endowment for International Peace, ipinakita ng drone program ng Iran kung paano magagamit ang mas abot-kayang teknolohiya sa coordinated operations. Ang mga sistemang ito ay inilalarawan bilang efficient at may kakayahang bumiyahe ng malalayong distansya at mapanatili ang operational effectiveness. Sinabi ng mga analysts na ang ganitong approach ay nagtulak sa ibang mga bansa na pag-isipang muli ang kanilang pamumuhunan sa defense tools, lalo na ang mga maaaring gawin sa mas malaking bilang ng hindi masyadong magastos. Kasabay nito, lumitaw ang mga tanong tungkol sa papel ng satellite navigation sa pagpapahusay ng precision ng mga sistemang ito. Isang feature mula sa Al Jazeera ang tumalakay kung maaaring gumagamit ang Iran ng Beidou Navigation Satellite System, ang global positioning network ng China. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong teknolohiya ay maaaring makatulong sa mas eksaktong targeting, bagaman limitado pa ang malinaw na kumpirmasyon. Gayunpaman, ipinapakita nito kung gaano na magkakaugnay ang mga teknolohiya sa buong mundo, lalo na kung ginagamit sa strategic na layunin. Sa mga oras na masusing sinusuri ang mga pangyayaring ito, sinasabing malapit na minamasdan ng China ang mga development. Ayon sa ulat ng Australian Financial Review, tinitingnan ng Beijing ang sitwasyon bilang isang real-world case study. Sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano tumutugon ang mga sistema ng Estados Unidos sa mga drone strategy ng Iran, nakakakuha ang mga Chinese analysts ng ideya tungkol sa lakas at posibleng kakulangan ng advanced defense networks. Ang interes na ito ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa paghahanda sa mga susunod na senaryo. Dagdag pa rito, ang pagsusuri mula sa The Diplomat ay nagpapakita na ang posisyon ng China ay nakaangkla sa mas malawak na geopolitical considerations. Bagaman mahalaga ang katatagan sa rehiyon para sa global trade, ang patuloy na tensyon ay nagbubukas din ng pagkakataon para sa Beijing na magmasid at matuto ng hindi direktang kasali. Sinabi ng ilang eksperto na ang pagpapatuloy ng rivalry sa pagitan ng Washington at Tehran ay nagbibigay daan sa China upang mas mapahusay ang sarili nitong mga estratehiya. Anyway, mga kapopong, lumilitaw ang isang malinaw na tema. Ang mga hamon sa modernong seguridad ay lalong naaapektuhan ng accessible technologies at international cooperation, direkta man o hindi. Ang paggamit ng drones kasama ng advanced navigation systems ay nagpapakita ng paglipat tungo sa mga kasangkapang scalable at precise. May epekto ito hindi lamang sa military planning, kundi pati sa diplomacy, sa mga oras na sinusuri ng mga bansa kung paano tutugon sa mabilis na pagbabago ng kakayahan. Patuloy na sinusuri ng mga opisyal sa United States ang mga development na ito upang maiangkop ang kanilang mga hakbang. Samantala, patuloy ding ipinapakita ng Iran ang kanilang technological progress bilang bahagi ng pambansang estratehiya. Para sa China, ang sitwasyon ay nananatiling isang pagkakataon upang magmasid, magsuri at gamitin ang mga natutunan para sa pangmatagalang plano. Mga kapopong, ipinapakita ng mga pangyayaring ito kung paano nagtatagpo ang innovation, strategy at international relationships sa paghubog ng mas malawak na balanse ng kapangyarihan sa mundo. Well, mga kapopong, may panibagong pangyayari na muling nagbigay ng pansin sa relasyon ng Israel at Iran. Ayon sa mga ulat, nagsagawa ang Israel ng isang operasyon sa Mehrabad Airport sa Tehran kung saan isang eroplano na ginagamit ng dating Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei ang tuluyang hindi na napakinabangan matapos itong tamaan sa naturang lugar. Ang eroplano ay matagal nang itinuturing na bahagi ng mahahalagang kagamitan ng pamunuan ng Iran para sa opisyal na paglalakbay at koordinasyon ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ng mga opisyal ng military ng Israel na ang naturang aircraft ay may mahalagang papel sa transportasyon ng mga senior government at security figures ng Iran. Sa loob ng maraming taon, ginagamit umano ito sa paglalakbay ng mga opisyal sa loob at labas ng bansa para sa mga diplomatic at strategic na gawain. Bukod sa pagiging sasakyang panghimpapawid para sa paglalakbay, pinaniniwalaan din na naging bahagi ito ng sistema
ng komunikasyon at koordinasyon ng mga leader ng Iran sa iba't ibang kaalyadong grupo sa rehiyon. Dahil dito, sinabi ng Israel na ang pagtanggal sa kakayahan ng aircraft na ito ay maaaring makabawas sa kakayahan ng Iran na magsagawa ng koordinasyon sa ilang operasyon na may kinalaman sa kanilang leadership network. Ang Mehrabad Airport na matatagpuan sa kabisera ng Iran na Tehran ay isa sa pinakamatagal ng aviation hub sa bansa. Kilala ito sa paghawak ng maraming domestic flights, ngunit sa loob ng maraming dekada ay nagsilbi rin itong lokasyon para sa ilang government at air force activities. Dahil sa kombinasyon ng mga gawaing ito, matagal nang itinuturing na mahalagang lugar ang airport pagdating sa strategic aviation operations ng bansa. Sa kasalukuyang tensyon sa rehiyon, ang naturang lokasyon ay nakikita ng ilang tagamasid bilang isa sa mga mahalagang pasilidad na may kinalaman sa seguridad at koordinasyon ng pamahalaan. Ang aircraft na nauugnay kay Ali Khamenei ay hindi lamang mahalaga sa praktikal na gamit, kundi pati sa simbolikong kahulugan nito. Si Khamenei ay nagsilbing supreme leader ng Iran sa loob ng maraming taon at isa sa pinakamakapangyarihang personalidad sa istruktura ng pamahalaan ng bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, maraming mahahalagang desisyon ang ginawa na nakaapekto sa domestic at foreign policy ng Iran. Dahil dito, ang anumang bagay na nauugnay sa kanyang pamumuno ay may malaking kahalagahan sa kasaysayan ng bansa. Mas maaga sa taong ito, nagkaroon ng malaking strike sa Tehran na tumama sa isang compound kung saan nagtipon ang ilang senior Iranian figures. Sa mga sumunod na ulat mula sa mga opisyal ng Iran, kinumpirma na si Ali Khamenei ay kabilang sa mga personalidad na hindi na nabuhay matapos ang insidenteng iyon. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pamunuan ng Iran at nagbukas ng panibagong yugto sa political landscape ng bansa. Matapos ang pangyayaring iyon, ang leadership responsibilities ay inilipat sa kanyang anak na si Mojtaba Khamenei. Ayon sa Iranian state media, si Mojtaba ang umako sa posisyon bilang supreme leader. Gayunpaman sa mga sumunod na buwan ay naging usap-usapan ang kanyang kasalukuyang kalagayan dahil sa kakulangan ng public appearances. Ilang international observers ang nagsabi na matagal na siyang hindi nakikita sa publiko, kaya nagkaroon ng iba't ibang haka-haka tungkol sa tunay na sitwasyon ng pamunuan ng Iran. Sa Washington, sinabi ni United States President Donald Trump ang kanyang pananaw tungkol sa mga ulat na ito. Ayon sa kanya, nagiging mahirap para sa ibang bansa na makipag-usap o makipag-ugnayan kapag hindi malinaw kung sino ang kasalukuyang gumagabay sa pamahalaan ng Iran. Sinabi rin niya na ang diplomatic negotiations ay nagiging mas komplikado kapag may kawalan ng katiyakan sa leadership structure ng isang bansa. Samantala, patuloy namang inilalahad ng mga opisyal ng Israel ang mas malawak na layunin ng kanilang mga operasyon sa rehiyon. Ayon sa mga pahayag mula sa kanilang military representatives, ang serye ng mga operasyon ay nakatuon sa mga infrastruktura na pinaniniwala ang sumusuporta sa strategic coordination ng Iran. Kabilang dito ang mga pasilidad na may kinalaman sa communication networks, logistics, at ilang military-related infrastructure sa iba't ibang lugar. May mga ulat din na nagsasabi na libu-libong flight missions na ang naisagawa mula nang magsimula ang kampanyang ito. Ayon sa Israel at sa ilang kaalyadong puwersa, layunin ng mga operasyong ito na limitahan ang kakayahan ng Iran na mag-deploy ng advanced weapon systems at magpatuloy ng koordinasyon sa ilang partner groups sa rehiyon. Para sa ilang analysts, ang mga hakbang na ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa balanse ng impluwensya sa Middle East kung magpapatuloy pa sa mga susunod na linggo. Ang pangyayari sa Mehrabad Airport ay nakikita bilang bahagi lamang ng mas malawak na estratehiya. Sinabi ng mga opisyal ng Israel na ang aircraft na nauugnay kay Ali Khamenei ay itinuturing na mahalagang asset sa nakaraan dahil sa papel nito sa paggalaw ng mga leader at senior officials ng Iran. Sa kanilang pananaw, ang pagkawala ng kakayahan ng aircraft na ito ay maaaring magpahina sa isang bahagi ng logistical capability ng pamahalaan. Sa panig naman ng Iran, maring kinundena ng ilang opisyal ang patuloy na operasyon na ito. Nagpahayag sila ng pag-aalala na ang mga strike sa mahahalagang pasilidad ay maaaring magdulot ng mas malawak na epekto sa rehiyon. May mga representatives din ng pamahalaan na nagsabi na ang ganitong mga pangyayari ay maaaring magdulot ng karagdagang tensyon sa pagitan ng iba't ibang bansa sa Middle East. Dahil dito, ilang bansa at international organizations
ang nanawagan ng mas mahinahong hakbang mula sa magkabilang panig. Hinikayat ng ilang diplomat ang pagpapatuloy ng dialogue at diplomatic engagement upang maiwasan ang mas malawak na sagupaan sa rehiyon. Para sa kanila, mahalaga ang komunikasyon at kooperasyon upang mapanatili ang katatagan sa isang lugar na matagal ng sensitibo pagdating sa geopolitics. Ang sitwasyon ay patuloy na binabantayan ng maraming pamahalaan sa buong mundo, lalo na dahil ang Middle East ay mahalaga sa international trade at energy supply routes. Ang anumang paglala ng tensyon sa rehiyong ito ay maaaring magkaroon ng epekto hindi lamang sa mga kalapit na bansa kundi pati sa pandaigdigang ekonomiya. Anyway, mga kapupong, ang pagkasira ng aircraft na dating nauugnay kay Ali Khamenei sa Mehrabad Airport ay isa pang mahalagang pangyayari sa patuloy na kwento ng tensyon sa Middle East. Ipinapakita nito kung paano nagiging bahagi ng strategic calculations ang mga simbolikong kagamitan at pasilidad sa panahon ng matinding tensyon sa pagitan ng mga bansa. At mga kapupong, inaasahang magpapatuloy ang masusing pagmamasid ng international community sa mga susunod na hakbang ng bawat panig. Marami ang umaasa na sa pamamagitan ng diplomatic efforts at bukas na komunikasyon, maaaring makahanap ng paraan upang mapababa ang tensyon at maibalik ang mas mahinahong sitwasyon sa rehiyon.